Namatang forecast sa sirkulasyon sa southeast ng Mindanao, posibleng manatili lamang bilang near equatorial trough. At patuloy na easterlies at grabing alinsangan muli sa bahagi ng Luzon hanggang South Luzon, pero magiging scattered po mga ilang kaulapan sa bitong bahagi ng South Luzon, Visayas at Mindanao ngayong araw. At solar X-ray flux, nag-exceed na naman sa M5 category. Naasahan ang radio blackout anytime at kasabay ng pagtaas ng geomagnetic field ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw na Linggo, May 5, 2024. Ang oras natin po may umaga ay 6:04 na ng umaga. Dahil despite na may ilang overcast pero klaro ang ating papawid, asahan ang grabing maalinsangan ng ating maghapon na naman lalo na dito sa bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi ng southern at northern areas ng Luzon. Kagaya lang din ng dati ay maglalaro na naman sa mahigit sa 44 degrees to 45 at ang temperatura natin o air temperature inaasang abot ng 37 degrees Celsius ngayong araw. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 5:41 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.8 degrees Celsius kaninang 5:41 AM ng madaling araw. At kahapon nakapagtala kami na nanatiling grabing init ng air temperature na maabot ng 36.8 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 1:51 PM. Ibig sabihin lamang, grabe pa rin ang mataas o sa extreme o almost extreme danger ang aming heat index na nasa 50.2 degrees Celsius ang aming heat index sa Caloocan. Pero kung itatabi natin sa mga official na mga weather stations sa pag-asa kahapon, noong A4, ay ang nangunguna naman sa pinakamataas na heat index ang Apari Cagayan na may 48 degrees Celsius na pinakamataas sa mga weather stations sa pag-asa. At pumangalawa ang Dagupan sa Pangasinan at dito sa Birac at Caguanes na may tig 47 degrees Celsius. At sumunod na rito ang may mga tig 46 degrees kung meron. Kung wala ay bagsak agad sa 45 o 44 degrees Celsius. Kung sisilipin natin, nangunguna ang Labuaga, Ilocos Norte na may 44 degrees Celsius na pataas na temperatura. And the rest ay nasa 43 to 42 degrees Celsius ang heat index. So, ibig sabihin lamang, nangunan lamang ang may pinakamataas hanggang 48 degrees Celsius ang Apari Cagayan na pumangalawa sa amin sa Caloocan. So, despite ng current conditions natin, overcast gloomy, klaro, a few clouds po tayo. So, ngayong araw, magiging klaro ating papawid. At sa loob ng 3 araw, based sa ating forecast and storm prediction, ay bukas daw ng Lunes ay magiging makulimlim daw, partially cloudy ang ating Lunes, bukas. So hopefully magiging medyo makulimlim para medyo mabawas-bawas man lang yung grabing alinsangan natin bukas. Pero ngayon, klaro ang hipapuwid, so ibig sabihin lamang yan ay pupugunin na naman tayo sa grabing taas ng temperatura. Samantala, sa PX streams in past 24 hours, nanguna naman sa grabe ang air temperature, ang Tugigaraw na nasa 39.6 degrees Celsius, ang grabing init sa kanila. Sa lowest temperature sa Baguio City, stationary lamang sa kanila halos ng 18 degrees Celsius. At sa Iloilo naman, ang Dayat, Camarines Norte, mula sa kanila dyan ng 22 mm. At sinabi na nga natin kahapon na may mga ilang kalat-kalat o posible pa rin mga isolated rain showers sa bandang Bicol region. At nangyari nga po dyan sa bahagi ng Camarines Norte. Pero natiling wala kaming naitalang pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So diretso agad sa ating humidity na katamtaman na drier ang aming paligid na nasa 60% ang aming outside relative humidity. Pero tumaas ito ng 8% since last hour at mataas din ang atmospheric pressure na 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. Nasa moderate din po aming air quality na nasa 51. Ang index nito or exact ng moderate nito ay 12.45 micrograms
per cubic meter. So medyo magmas po tayo mga folks dahil mukhang may thermal inversion na naman na nagaganap, kaya hindi masyado nakakaalpas ang ating polusyon dito sa lower ground, lalo na sa mga cities gaya namin dito sa Caloocan, dito lang panig ng Metro Manila. So magmas po tayo mga folks. Maaaring panandalian lamang na medyo magbumoderate ang ating air concentration. Para sa mga sensitibong baga ay magmas na lamang po tayo mga folks. Sa tidal low tide status, kasalukuyang nasa high tide pa tayo at may 3 hours to 26 minutes to low tide na po mamayang hapon at 1:33 p.m. So medyo pwede pa kayong mangisda sa may pangpang ng Manila Bay, pero bahagya na itong bumababa ng konti dahil sa alos 3 hours na lamang ang natitira nito for low tide. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:31 a.m. at tinasalulubog ito mamayang 6:14 p.m. Ang ating namang waning crescent na po na 12% illuminated at sumikat po ito kaninang 3:48 a.m. which is naipost ko po sa Facebook page yung nakuna natin na close approach ng Moon, Saturn at ng Mars. At makikita niyo sa aking Facebook page. Gamit ko lamang yung mobile phone kasi kailangan wide capture dahil medyo malalayo yung distansya nila. So kapag ginamitan kasi natin ng telescope, hindi masyado makikita lahat. So kung yung mobile phone lang ginamit ko para kuha po lahat kasama ang Saturn. Hindi na natin nakunan yung Venus dahil sobrang below o very low horizon na po siya. Kung di nagkakamali, mga bandang 15 degrees po yung elevation ng Venus. Pag ganyan po, 15 degrees o 10 degrees, hindi na natin kita yan dahil may mga building kasi na nahaharang. Kaya hindi ko po makikita sa location ko. Kaya ang natanaw lang natin, yung close conjunction o close approach ng Mars, Moon at ng Saturn lamang. At makikita niyo yan sa aking Facebook page. So sumikat po ang buwan kaninang 3:48 a.m. at mamayang hapon na po ito ng 3:28 p.m. naman lulubog na. So kung makikita ninyo dito is palubog pa lamang. Ayan o. Ang moon elevation at 70 degrees. So mamaya pang hapon yan lulubog. Mamaya. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo, hanggang bukas na po yan ng Monday, naasahan, magiging klaro ang himapoid natin. So expected po ang mataas na heat index muli at grabing init at alinsangan. May 3% daw na chance na uulanin, maaaring hindi sa amin sa Caloocan at karating Metro Manila, maaaring dyan sa may bandang Taytay Rizal o bandang Marikina o bandang dyan sa may bandang Quezon Province o dyan sa bandang Camarines Norte area. Diyan medyo scatter po ang kaulapan na ating i-discuss mayang konti. So 3% ang sansa ng ulanin ngayong araw at paghapon daw na klaro ang ating himpapuwid ayon sa ating forecast. Pero bukas daw ng Lunes ay magiging partly cloudy daw ang ating maghapon pero mababa rin daw ang sansa ng pag-ulan at 3%. So magkakaroon ng partly cloudy at maglalaro. Ang highest and lowest temperature expected ay 37 degrees Celsius ang pinaka-highest ngayong araw hanggang bukas. And lowest temperature expected ay 27 to 28 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po yung medyo may mga ilang kaulapan na umiiral sa may silangang parte ng bansa, especially sa may bandang South Luzon. Well, patuloy pa rin kasi na umiiral ang ating eastern list na magdudulot pa rin ng maalinsangang panahon. Kaya inaasahan ay may mga possibility na may mabubuong mga ilang localized thunderstorms lalo na sa may bahagi ng bandang Bicol region sa may bandang Camarines Norte, ilang parte ng Quezon Province at dyan sa iba't ibang bahagi ng isla at dyan sa may bandang Catanduanes area. Typically siguro mga bandang hapon yan, depende sa accumulated ng water vapor sa paligid na yan. At kung titingnan kasi natin yung water vapor, nakita natin medyo mataas nga ang umiiral sa may parting Bicol region area at ilang bahagi ng South Luzon. So typically siguro magkakaroon ng mga ilang mahihinang pag-ulan na hindi rin naman nagtatagal. So mangunguna pa rin ang mataas na alinsangan natin sa buong bahagi ng Luzon area, buong bahagi ng Ilocos Norte, Cordillera Administrative Region, and the rest ng Tugigaraw, pababa na yan ng Central Luzon sa Tarlac,
Dagupan, Zambales, Bulacan, damay na ang buong Metro Manila at ilang parte ng Calabarzon area. Papatuloy na naman ang grabing alinsangan natin. So wag po tayong mag-dehydrate na naman. Then expected naman ang grabing nakakasunog na init ng sikat ng araw. Diyan naman sa bahagi ng Southern Luzon, makikita ninyo mga ilang kaulapan ang medyo umiiral. So may mga ilang partly cloudy pero manguna pa rin ang humid at matinding araw ang ating umiiral. Dahil kung sisilipin natin yung infrared 3 ay manipis lamang ang mga kaulapan na umiiral dito. Maliban lamang sa bahagi nga po na nabanggit ko sa may bandang Quezon Province at bahagi ng Bicol Region na may ilang mga partly cloudy ang umiiral. Kitang-kita naman po sa satellite imagery. So kung pagbabasa naman natin, yung air mass ay maninipis lamang, magagaan lamang ang mga kulapan na makikita natin dito. Typically, nag-accumulate lamang sa bahagi ng silangan nga po ng Bicol Region na posibleng magkakaroon mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Pero kung titingnan natin ay yan the rest ng bahagi ng Metro Manila at Calabarzon, magiging maaraw ang maghapon at maalinsang ang panahon. Kabilang na ang ilang bahagi ng bandang Mindoro. At yan naman sa bahagi ng Palawan ay magiging partly cloudy lang din pero mangunguna ang grabe pa rin na mainit na panahon. At sa buong bahagi ng Southern Luzon, magiging partly cloudy pero magiging humid din ang panahon. So asahan ng mga isolated rain showers, typically sa hapon at hindi naman din nagtatagal. Maganda na rin yan para maibsan po ang grabeng init na madarama natin ngayong umaga hanggang ngayong tanghali. Sa bahagi naman ng Visayas Region ay kung titingnan ninyo, mababa lang din ang water vapor natin. Pero kung sisilipin natin gamit ang ating Himawari 8 satellite ay may mga ilang kaulapan lamang ang umiral sa may bandang Panay Island. Pero manguna ang alinsangan at the rest ng papaba ng San Jose de Buena Vista at San Joaquin, Iloilo, Guimaras, patawid niya ng Bacolod City and the rest ng Negros Region. Magiging maalinsangan po ang ating maghapon dyan. Kabilang na ang parte ng Masbate at patungo naman dito sa bandang north-eastern ng Visayas. Magiging partly cloudy lang din ang iiral sa may bahagi ng lawang north-eastern ng Samar, Katarman at Alin. Pero pagpababa ng bandang Katbalogan, Dolores hanggang sa may bandang Borongan City ay despite na magiging klaro, katamtaman, pero magiging maalinsangan po dahil mataas po ang humid na mararamdaman ninyo dyan. So, iwasan po masyadong mag-workout dahil mahihirapan po matuyo ang kayo ng pawis dahil mataas po ang inyong humid dyan. Pero sa kaligitnaan ng Visayas, kasama na ang Cebu, Bohol, at ilang bahagi ng Leyte, ay magiging hot, dry weather naman tayo dyan. May ilang humid ang magiging panahon, lalo na ng mga taga-Tacloban at buong bahagi ng Leyte. So hindi na natin masyado isa-isahin yan dahil generally ang buong bahagi ng Central Visayas at Southern part ng Visayas ay patuloy na makakaranas ng maalinsangang panahon na maghapon at ilang mga isolated na mga light rain shower sa hapon. Typically sa may bandang silangan ng Visayas po, dyan sa may bandang norte nga na nabanggit ko sa may bandang Lawang at Katarman, Northern Samar. At sa may bandang Panay naman, sa may norte, bandang Kalibo, at Rojas City naman sa Panay Island. Pero mga mahihina lamang o panandali lamang yan. Maganda na rin yan, inuulit ko para magiging maibsan ang sobrang grabing init. Hindi gaya ng mga taga Negros Region, Cebu at Bohol area. And the rest naman ng Mindanao, patuloy tayo makakaranas ng malisangang panahon dahil walang masyadong kaulapan muna ang umiiral despite na may nabubuong mga near equatorial trough. At anytime moment ay pag lumapit ito, pag itong trough na ito, na mukhang maliit na tsansa na mag-i-invest ito sa ngayon, ay kung ito ay lalapit sa may bandang South of Mindanao, ay maaaring tawagin ni Pag-asa yan bilang isang trough of low pressure area anytime. Pero kung hindi magtuloy na maging isang trough of low pressure, maaaring manatili lamang yan bilang isang near equatorial trough na siguro kung hindi ngayong maghapon, baka bukas na madaling araw o kinabukasan na mararamdaman ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa may southern part ng Davao Region. Pero ngayong araw ay patuloy kayo makakaranas ng maaraw at maalinsang panahon sa buong bahagi ng Davao Region. Mapasok sa Jinmanyan, Barm, Agusan del Norte, Agusan del Sur man yan, Bukidnon, Northern Mindanao at bandang Surigao Region. So Surigao del Sur man yan, ang buong bahagi ng Davao de Oro at Campos Terabari ay magiging maaliwalas kasabay na ang maalinsang panahon. So wag po masyadong magbibilat at keep hydrated po tayo mga folks.
At dyan naman sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, maliban sa kaduluduluhan ng Zamboanga City, patawid na yan ng Basilan at Tulusulu, may mga partly clouded, may ilang scattered rain showers po umiiral dyan, may ilang localized thunderstorms. So ingat po sa kidlat dahil cloud to ground po, expectancy niyan. Pero the rest ng Zamboanga Peninsula ay magiging katamtaman at klaro ang hipapawid. So expected din ang mataas na alinsangan na iiral sa inyo dyan mula Sindangan, Dapitan, Uriqueta, papasok na yan ng Pagadian City, at hanggang sa may bandang Ozami City, papasok na po yan ng BARM sa may Marawi. So maghapon po, generally, 80% ng ating bansa o 85% ng ating bansa makakaranas tayo ng maaliwalas, pero maalinsang panahon ang ating maghapon. So iwasan po nating ma-dehydrate mga folks dahil malayo-layo pa yung near equatorial trough na to o kung sakali magiging surface trough yan na magkakaroon ng ilang low pressure area dahil bahagya pong tumataas ng 20% yung anomaly sa bahagi na ito. Yung areas na ito, medyo tumataas siya sa 20% ng anomaly. So, may mga ilang napakaliit na suspected na isang low pressure area. Napaka-small lamang, pero dahil sa makikita natin, very insignificant yung kaulapan o kalawak ng kalat-kalat ng mga cluster na kaulapan nito. So, sa ngayon ay malabo na maging isang active low pressure area. Well, kamustahin natin yung anomaly na yan base sa ating tropical cyclone assessment monitoring. Kung titingnan natin dito sa map ng West Pacific Basin, nakikita ninyo dito ay nasa 20% na po yung anomaly development niya o yung observation natin, which is yung tinuturungan natin sa satellite imagery. So hanggang sa susunod na 24 oras, mag-maintain ito as 20 to 40% chance na maging candidate of invest. Pero sa ating anomaly for tropical cyclone forecast prediction ay makikitang nasa around 10 to 20% lamang. Napakanipis po at very shallow po yung sirkulasyon dito. Dahil nga po sa umiiral na intertropical convergence zone line sa may bandang Indonesian Peninsula. Na naasahan na natin na may mga mamamataan tayong mga ganyang development. Pero maliit po ang chance pa sa ngayon na maging isang active low pressure, maaaring isang surface trough lamang ito o trough of low pressure area oras na lumapit ito ng southern part ng Mindanao anytime ha. So sa ngayon, under observation natin yan dahil kung titingnan naman natin sa global spectral model, natiling mababa pa ang tsansa na maging isang active low pressure ito. At titingnan natin 1,008 hectopascals ang pinaka-lowest atmospheric pressure nito. So nanatili nating babantayin ito, yung progress dito sa ngayon dahil maliit pa ang tsansa at kung titingnan naman natin sa mga computer model illustration ng GFS ay pinapakita rito, nagiging shallow na invest ang pinapakita rito na medyo magtatraverse pa northwestward ang kilos. Sa SMWF, nanatiling negative po pero trough lamang ang ipinapakita. Kay NABGEM, medyo aggressive na rin ang pinapakita ni NABGEM at makikita na mas lumakas pa nga daw ito according sa kanyang simulation. Yan, yung extended forecast niyan hanggang May 10 to 11, 2024 na po yan mga folks. So extended forecast niyan. So mahaba-haba pa. May mga around 120 hours pa tayo. Less than 120 hours, so mga bandang 100 o less than 100 hours na po tayo na obserbahan ito kung mangyayari ito sa realidad. Sa ngayon, yung simulation nito na aabot ng tropical depression ay napakaliit pa po na mangyayari yan. So, obserbahan pa rin natin kung yung realidad ng anomaly sa ating West Pacific Basin ay magmamatch po sa ipinapakita ng mga computer models. So, hindi pa natin may tuturing yan na bagyo this coming weekdays po pero hindi natin aalisin ang pag-oobserba dahil magdedepende yan sa upward low convection. Kung sisilipin natin yung winds natin, kung nagkakaroon na ba ng pulido sa vertical wind shears ito, well, medyo sabog pa siya, hindi pa po siya pulido. Bagamat yung upward low convections niya, yung scattered upward low convection, naglalaro na sa 22 kilometers an hour. Pero napaka-scattered niya. Kung pagbabasa naman natin yung wind convergence, kung medyo pulido na, hindi pa po, at hindi pa masyado significant na nagkakaroon ng pulidong upward low convection. Mataas lamang ang inaasang divergence niyan, pero nagiging scattered din siya pagbaba sa dagat. So, napaka-uncertain pa po talaga at napakamalabo pa sa ngayon na maging isang active low pressure area yan.
Kung magbabasin din natin yung vorticity niya, ay nagkakaroon ng moderate pero scattered nga lang siya o very shallow. So, hindi siya pulido na nagkakaroon ng cyclonic circulation na nakikitaan. So, medyo malayo pa sa ipinapakita ng mga forecast prediction na extended forecast, simulation ng mga computer models ito na magiging isang active low pressure area nga po. So, natiling wag mo na masyadong mabahala sa ngayon, pero manatili nating babantayan yung progress nito. At kung sakali man na magtuloy-tuloy yung progress nito at makalapit sa may bandang Mindanao, maaaring isa lamang itong trough ng low pressure area sa kung sakaling lumapit sa may southeast ng Mindanao. Pero maging isang active na bagyo ay napakaliit pa po ang posibilidad sa ngayon. So, obserbahan natin na dahil natiling anomaly of 10 to 20% yung possible development nito. Pero napaka-shallow niya kasi, so very uncertain pa talaga mga folks. May alon ba tayo? Well, negative po. So, wala po tayong magiging problema. Wala rin tayong nakataas na gale warning, pero ingat na lamang sa init na dala ng Easterlies dyan sa silangang bahagi ng bansa. So, wala po tayong problema sa mga mangingistang o maliliit na mangingista na pumalaot ngayong araw. Huwag na lamang masyadong magbibilad ng sobrang tagal sa ilalim ng sikat ng araw dahil grabe po, hapdi sa balat ang grabing init. Sasabayan pa ng salubong ng hangin ng Easterlies. Tumataas po na husto ang ating init pandaman yan kapag kaganyan ang kombinasyon. So, ingat na lamang po at iwasan po nating ma-dehydrate sa mga lalayag dahil wala naman tayong nakataas na mataas na pag-alon. O, kamustahin naman natin yung lagay ni Angat Dam. Well, 0.15 meters na lamang para pumasok na sa critical level ang level nitong si Angat Dam. Kahapon, nasa 186.49 meters po ang taas nito. Ngayong araw ay nasa 186.10 meters na lamang po. So, napaka-konti na lang para pumasok sa critical level sa Angat Dam. So, take note yan mga folks. Kapag biglang nagtaas na ng notice si MWSS na posibleng magkaroon nga tayo ng rotational cut-off sa supply ng tubig. Samantala, yung Pantabangan Dam natiling nasa critical water level pa rin. So, walang nagbago sa kanila. Kay Ipo Dam at La Mesa Dam, so far, wala namang masyadong input progress. Pero mukhang naka-disable yung rule code niya. So, hindi natin malaman kung bakit. Pero kung papansinin natin, kay Ipo Dam ay bahagya lamang nababawasan sa kanila maging kay La Mesa Dam. Malamang naka-back up yan para dito kay Angat Dam just in case na mag-critical level na siya. So, nanatiling green progress pa rin tayo pero mimiligro na nga po na mag-critical level yung dam levels ni Angat Dam. So, take note lamang yan mga folks. At pag yan ay naubos, papasok na yan sa red code o red alert na water level critical info. Lilitaw yan, magbiblink na yan ng red. So, tingnan na lamang natin. Dahil since 0.15 meters na lang natira ngayong araw, so kung malaki pa rin ang nakakain niya sa loob ng 24 oras, mabot pa nga ng 0.39 meters. So maaaring bukas ay papasok na yan sa critical level si Angat Dam. So abang-abang na lamang sa mga susunod na mangyari mga folks. Sa ulat ng Dol, may mga unusual na naman na hindi ko maintindihan ng mga vibrations naman na nadedetect kaninang mga alas 7, alas 8 ng umaga. Ayan o. So, hindi ko kinukonclude yan na isang paggalaw na naman niya sa mga tectonics. Pero dahil napapansin ko kasi yung pattern, kapag tuwing may nadedetect ang aking seismometer ng mga unusual vibrations, ay bigla ang may pumapasok na malalakas na paglindol na lamang, na mabibigla na lamang tayo. So, kung ano man yan, ay maging alisto na lamang po tayo mga folks. Kung sakaling ang pattern na ito ay ang paggalaw ng tectonic plate natin sa ilalim, maging listo na lamang sa mga biglaang pag-rupture o pag-create ng malakas na paglindol. Kung sakaling sumunod ang pattern na ito. Pero wag ninyong gawing basihan ito na may susunod na malakas na lindol. So, magiging theoretical observation lang natin ito. Kasi hindi ko naman alam kung saan ang epicenter nito dahil low frequency lamang siya, napaka-low frequency. Pero mga unusual vibration kasi siya or possible man-made lamang. So, hindi natin masabi. Pero mag-ialisto na lamang tayo mga folks just in case
At sa atin namang records mula sa Data PDP Books mula kaninang 12 AM, so far, isa lamang ang naitala natin na magnitude 4 dyan sa may bandang Abuyog Leyte pa rin. So mukhang marami-rami na po ang mga naging pagyanig dyan sa may bandang Abuyog Leyte. Na nauna nga pong nagkaroon tayo ng malakas-lakas na magnitude 5.8 dyan noong May 3. So sa mga kababayan natin sa paligid, medyo alisto pa rin tayo dahil mukhang gumagalaw-galaw ang dalawang fault line dyan. Yung dito sa may bandang sa loob ng Leyte plate, yan, yung may plate na yan. At dito sa may bandang West Philippine plate natin, baka nagsasandwich yung dalawa, kaya nagkakaroon ng mga paglindod dito sa may bandang karagatan ng northeast ng Abuyog. So ingat na lamang mga folks sa mga kasunod na mga pagyanig, pero sa ngayon ay isa pa lamang na magnitude 4.0 ito. So, wala naman tayo namataan na hihigit pa dyan, pero marami-rami na rin ang paglindol. So, kung bibilangin natin yung total earthquakes natin, since mula ng May 1 hanggang sa oras na nagre-report ako ngayon, yan, marami-rami na rin kaagad Total earthquakes na natin ay nasa 178 total earthquakes na po, 171 dito, magnitude 2.0, 6 na magnitude 4.0 pataas, at isang magnitude 5 pataas. So far, wala naman tayong naitala pa na magnitude 6 at magnitude 7 o higit pa na malakasang paglindol sa ngayon. So, yun lamang ang ating report ngayon para sa lagay ng lindol na nakaka 178 earthquakes na po agad tayo, mga folks. At narito naman ating 3D the weather forecast para sa araw ng linggo, May 5, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo, May 5, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po. Pakisuyo na lamang po sa notification bell at visit na lamang din sa ating website at www.bimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na isama sa report ngayong umaga. Typically lang naman ang maalisangan natin at mataas sa heat index. Ang typical na mararamdaman natin
ngayong araw. So, pakitingnan na lamang po just in case. At missing lamang din, lalo na sa lagay ng panahon namin sa Caloocan. At para sa reference na rin sa Metro Manila, gamit ang real-time updates mula sa weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa Betbang Weather Agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.